Kayo po yung matanda sa simbahan, di po ba? Mahina niyang tanong. Mahinang tumango ang matanda. Ako nga. Napansin agad ni Ritang nanginginig niyang kamay at kung paano siya tumitingin sa paligid. Parang nahiyang humingi ng tulong. Halata sa kanya na hindi pa siya kumakain. Hindi na nagdalawang isip si Rita. Kumuha siya ng plastic bag. Nilagyan niya ito ng halos 1 kilong galunggong at inabot sa kanya. Sa inyo na po ito, Manong. Mabait niyang sabi. Natigilan si Mang Ernesto. Nagulat. Ha? Iha, babayaran ko yan kapag nagkapera ako. Umiling si Rita. Wala na pong bayad. Kailangan niyo po yan. Kumikinang ang mata ng matanda. Matagal siyang nakatayo doon. Hawak ang bag ng isda na parang mas mahal pa sa ginto. Bakit mo ako tutulungan? Alam kong mahirap ka rin. Sabi ni Mang Ernesto, basag ang boses. Marami rin pong tumutulong sa amin noon ng mama ko. Kaya kung may makakaya po akong gawin, kahit konti lang, gagawin ko. You're a good girl, Iha. Bulong ni Mang Ernesto. Salamat po. Sagot ni Rita, pilit na tinatago ang tuwa sa puso niya sa papuri. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Kakaunti pa lang ang sikat ng araw sa mga kalawangin na bubong ng Barangay San Rafael. Nang maingat na tinali ni Rita ang huling balot ng sampagita sa manipis na tali. Punong-puno ng matamis na amoy ang hangin. Pero para kay Rita, hindi lang basta bulaklak yun. Pambuhay nila iyon. Sa edad na 10, sanay na siya sa hirap. Simula nang magkasakit ang nanay niyang si Linda, siya nang bumubuhay sa kanilang dalawa. Ang maliit nilang barong-barong na nasa gilid ng abalang kalsada malapit sa simbahan. Tahimik tuwing umaga habang nakahiga si Linda sa banig. Mahinang umuubo. Habang tahimik na kinukuha ni Rita ang mga kwintas niyang sampagita sa basket. Hindi siya nagrereklamo. Kahit minsan, mahirap ang buhay. Pero wala siyang oras para magbukmok. Kailangan niyang bumili ng gamot. At alagaan ang nanay niyang may sakit. Yun lang ang mahalaga. Habang naglalakad si Rita papuntang plaza ng simbahan, mahigpit niyang hawak ang basket niya. Mabilis niyang tinatahak ang mga basag na bangketa. Iniwasan ang malusak mula sa ulan kagabi. Kumukulo ang tiyan niya. Pero hindi niya pinansin. Sanay na siya sa gutom. Saka kailangan niyang maubos ang lahat ng sampagita niya ngayon. Sampagita! Sampagita! 10 pesos lang po! Malakas at masigla niyang sigaw para marinig sa ingay ng mga taong nagdaraanan. Karamihan ng tao, dumadaan lang na hindi tumitingin. May nagbigay ng barya, may nagbigay ng masamang tingin. Hindi ka ba dapat nasa eskwela? Bulong ng isang babae. Yumuko si Rita, hinigpitan ang hawak sa basket. Kung alam lang nila, ang eskwela, pangarap na matagal niya nang inilibing. Habang lumilipas ang umaga, pinunasan ni Rita ang pawis sa noo niya. Madumi ng madaliri niya sa katas ng bulaklak. Pagod ng braso niya sa kakahawak ng basket. Naubos niyang karamihan ng kwintas. Pero nang tumunog ang kampana ng simbahan ng alas 6, kaunti na lang ang natira. Alis na sana siya nang lumapit ang isang matandang lalaki. Mabagal at pagod ang galaw. Gulanit ang damit. Marumi at pagod ang mukha. Parang isa lang siya sa mga pulubi na nakita niya. Pero may kabaitan sa mga mata niya. Iha, baka may tirang sampagita ka. Garalgal niyang tanong. Kumurap si Rita. Parang nalilito. Tulala ang lalaki. Naawa siya. Wala po kayong pambili? Mahina niyang tanong. Umiling ang matanda at hinaplos ang tiyan. Parang sinasabing gutom siya. Nag-alangan si Rita. Baka ito na lang pagkakataon niya para makabili ng gamot ngayon. Pero nang tingnan niya ang matanda,
Hindi niya kayang tumanggi. Sige po, kunin niyo po itong isa. Libre na po. Inabot niyang kwintas. Nagulat siya nang ngumiti ang matanda at kinuha ang pitaka niya mula sa tupi ng gulanit niyang damit. Kinuha niyang lukot na 100 pesos bill. Bibili ako ng 10 piraso, iha. Sa'yo na rin ang sukli. Nanlaki ang mga mata ni Rita. Seryoso po kayo? Seryosong seryoso. Tumawang matanda. Malaki ang altar ko sa bahay. Kailangan ko ng maraming sampagita. Nangingindig ang kamay ni Rita nang ibigay niyang huling bulaklak. Punong-puno ng pasasalamat ang puso niya nang tanggapin niyang pera. Nag-iisip na siya. Makakabili na siya ng gamot ng mama niya. At baka ng tinapay pa. Maraming salamat po, sir. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Basag ang boses niya at tumulo ang luha niya. Huwag kang umiyak. Tinapik ng matanda ang balikat niya. Mahina ang haplos. Masipag ka, iha. Malayong mararating mo. Huwag kang titigil sa pagdarasal. Lagi kang may kasama sa taas. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Nawala sa gitna ng maraming tao. Nakatayo lang si Rita, naguguluhan sa nangyari. Hindi niya alam kung sino siya. Pero parang kilala niya ito. Parang nakilala niya ito sa ibang buhay. Habang lumulubog ang huling sikat ng araw sa likod ng simbahan, bumulong si Rita sa sarili. Sana po makita ko siya ulit. Hindi para bentahan, kundi para makilala ko siya ng mas mabuti. At pagkatapos noon, umuwi na siya. Mahigpit na yakap ang basket sa dibdib. Hindi alam ng isang pagkikita na ito ang magbabago sa buhay niya. Kinabukasan, nakaupo si Rita sa ilalim ng parehong puno ng akasya kung saan siya madalas na nagpapahinga tuwing tahimik ang umaga. Amoy sampagita pa rin ang madaliri niya. Kahit mahina na lang. Nasa harap niya si Carlo. Balanse ang balot ng basahan sa lap niya. Ang paninda niya sa araw na yon. Si Carlo, katulad ni Rita, lumaki sa magulong kalsada ng bayan. Nagtitinda ng basahan at maliliit na gamit para makatulong sa pamilya niya. Mas matanda siya ng 1 taon kay Rita. At kahit bata pa, pareho silang nakakaintindi sa hirap at kung paano mabuhay. Uy, Rita! Tawag ni Carlo. Nginunguya ang straw ng murang soda. Ang aga mo yata ngayon ah. Mahinang ngumiti si Rita. Pinapaikot ang isang naligaw na bulaklak ng sampagita sa kamay niya. Maaga akong natapos kahapon, Carlo. Naubos ko lahat ng paninda ko. Oh, aba, galing mo ah. Lumapit si Carlo. Paano nangyari yun? Lagi kang may tira. Kuminang ang mata niya habang kwento niya ang tungkol sa matanda kagabi. Ang pulubi na naging mapagbigay na customer. May matanda akong nakilala. Mukha siyang pulubi pero bumili siya ng 10 sampagita tapos binigyan pa ako ng sukli. Lumambot ang boses ni Rita. Hindi siya tulad ng iba. Mabait siya. Sumipol si Carlo. Baka naman si Papa Jesus yun. Nagkatawang tao? Tumawa si Rita. Ano ka ba? Hindi naman siguro. Pero kakaiba siya, Carlo. Parang kilala ko na siya dati. Ngumisi si Carlo. Pero seryoso ang ngiti niya. Minsan, ganyan talaga. May mga mababait pa ring tao kahit akala mo wala nang natitira. Tumahimik ang dalawa habang pinagmamasdan ng abalang kalsada. Nagtitilian ng mga tindero, bumubisina ang mga jeep, at amoy na amoy ang inihaw na mani at pritong isda mula sa mga tindahan malapit sa kanila. Rita, sabi ni Carlo pagkatapos ng ilang sandali. Bumaba ang tono ng boses niya. Kaya mo pa ba? Tumingin siya kay Carlo, naguguluhan. Ang alin? Ang lahat ng to. Sagot ni Carlo. Itinurong kalsada.
ang sira-sirang palengke, at ang pagod ng mata ni Rita. Mag-isa ka nang nag-aalaga sa mama mo, tapos nagtitinda ka pa. Wala ka bang balak humingi ng tulong sa mga kamag-anak mo? Kumirot ang puso ni Rita. Ayaw nila sa amin, Carlo. Alam mo naman yun. Sa kanila, kami ni Mama, parang wala lang. Parang basura. Tumigas ang panga ni Carlo. Kung mayaman lang kami, hindi na kita palalabasin pa sa kalsadang to. Umiling si Rita, mahinang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko to. Pero mahirap mag-isa, sabi ni Carlo. May pag-aalala sa boses niya. Kaya nandito ako. Tumango si Rita. Salamat, Carlo. Tumahimik sila sandali bago tumayo si Rita at nag-inat. Sige, uuwi na ako. Maaga pa pero gusto kong tulungan si Mama sa bahay. Tumango si Carlo. Sabihin mo ako kung kailangan mo ng tulong ha, kahit anong oras. Promise, sagot ni Rita. Pagdating ni Rita sa bahay, amoy kanin at pinakulo ang luya. Ang maliit nilang tindahan. Nakaupo si Linda, mahina at maputla, sa tabi ng bukas ng bintana. Nasisinaga ng papalubog na araw. Kahit may sakit, abala si Linda sa pagtatagpi ng isa sa mga lumang palda ni Rita. Mama? Bulong ni Rita, mahina ang boses. Dapat nagpapahinga na lang kayo. Lumingon si Linda sa anak niya at ngumiti. Anak, hindi ako mapalagay kapag wala akong ginagawa. Nakakahiya naman sa'yo. Lumuhod si Rita sa tabi ng nanay niya at kinuwang tela mula sa nanginginig na kamay nito. Mama, ako na pong bahala. Magpahinga na po kayo. Hinaplos ni Lindang magulong buhok ni Rita. Pasensya ka na talaga, anak. Sa murang edad mo, ikaw nagtataguyod sa atin. Kinagat ni Rita ang labi niya para pigilan ang luha. Hindi pa ako nagsisisi, Mama. Masaya ako basta kasama ko kayo. Bumuntong hininga si Linda. Kung sana'y may ibang paraan, anak. Kung sana may tumulong sa atin noon pa. Umiling si Rita. Hindi natin sila kailangan, Mama. Basta magkasama tayo. Sapat na. Sandaling hindi sila nagsalita. Ang tanging naririnig sa kwarto ay ang mahinang kaluskos ng dahon sa labas at ang malayo na tunog ng kampana ng simbahan. Patuloy na lumulubog ang araw sa likod ng mga kalawangin na bubong, naghahatid ng ginintuang sinag sa kanilang simpleng tahanan. Anak, bulong ni Linda sa wakas. Pangako mo sa akin ha, kahit anong mangyari, maging mabait ka pa rin. Huwag mong hayaan na baguhin ka ng galit. Inihilig ni Rita ang ulo niya sa lap ng nanay niya. Pangako po, Mama. At sa maikling sandali, parang gumanang bigat ng kahirapan at sakit. Malakas ang ulan ng gabing yon, yung tipong babaha sa makikitid na kalsada at gagawing putika ng daan. Nakaupo si Rita sa tabi ng bintana. Pinapanood ang mga patak na nag-uunahan sa salamin. Biglang may malakas na katok sa pinto. Isang kaba na hindi niya maalis. Rita! Rita! Sigaw ng boses ng babae mula sa labas. Dali-daling binuksan ni Rita ang pinto at nakitang kapitbahay nilang si Aling Rosa. Basang-basa sa ulan. Seryosong mukha. Anak, sumama ka na sa akin. Hinawakan ni Aling Rosa ang braso ni Rita. Ang mama mo, nakita siyang walang malay sa likod ng bahay kanina. Dinala na siya ni Namang Pepeng sa ospital. Ano? Nanlaki ang mata ni Rita. Naputol ang hininga. Bakit po? Kakausap ko lang po kay mama kanina. Hindi ko rin alam, Iha. Pero kailangan mo nang pumunta doon. Baka hindi mo na siya abutan. Umiikot ang mundo ni Rita habang kinakabahan siya. Hindi na siya kumuha ng payong
Tumakbo siya palabas sa gitna ng bagyo. Tumutusok ang malamig na hangin sa manipis niyang damit. Pero wala siyang pakialam. Tumalsik ang malusak sa bukong-bukong niya habang tumatakbo siya sa baha. Umiiwas sa masasakyan. Muntik nang madulas ng ilang beses. "Mama!" Bulong niya habang hinihingal. "Hintayin niyo po ako." May tricycle na huminto para sa kanya. Sumakay si Rita, basang-basa. Nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa tuhod. Pagdating niya sa ospital ng bayan, ang kumikislap na ilaw at amoy ng antiseptic ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Mang Pepeng na nakatayo malapit sa emergency room. Pinipiga ang mga kamay. May luha sa mata. "Nasaan po si Mama?" Iyak ni Rita. Tinuro lang ni Mang Pepeng ang malapit na kwarto. Nanginginig ang labi. Hindi na naghintay si Rita. Tumakbo siya papasok at natigilan. Nandun si Linda sa kama ng ospital. Nakapikit ang mata. Maputla ang mukha. At nakatakip ang puting tela sa katawan niya. Nanghina ang tuhod ni Rita habang papalapit siya sa nanay niya. "Mama! Mama!" Humagulhol si Rita. Niyugyug ang malamig na kamay ng nanay niya. "Gising po kayo! Gising na po kayo, Mama!" Lumapit ang mga nurse sa likod niya. Pero walang makapagpalayo sa kanya sa tabi ni Linda. Niyakap ni Rita ang nanay niya. Umuugoy-ugoy habang tumutulo ang luha niya. "Akala ko po ba gagaling pa kayo? Di po ba sabi niyo babawi tayo?" Bulong niya habang nasasaktan. "Kayo na lang pong meron ako." Mahinang lumapit ang head nurse. "Iha, kailangan na naming asikasuhin ang katawan ng mama mo." "Hindi po." Maras na umiling si Rita. "Hindi pa siya patay. Baka magising po siya. Mama, bumangon ka please." Pero hindi gumalaw si Linda. Tahimik na pumasok si Mang Pepeng at hinila si Rita. Niyakap siya ng mahigpit habang humahagulol ito sa balikat ng matanda. Lumipas ang ilang oras. Nakaupo si Rita sa labas ng kwarto ng ospital. Nakatitig sa sahig ng tiles, maputla at walang buhay ang mukha niya na puno ng luha. Biglang may pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. "Rita." Lumuhod si Carlos sa harapan niya. Basang-basa sa ulan, puno ng pag-aalala ang mata. "Narinig ko kay Aling Rosa." Umiling si Rita, nanginginig ang labi. "Carlo, wala na si Mama. Wala na akong kasama." Hindi nagsalita si Carlo. Sa halip, niyakap niya si Rita ng mahigpit. Hinayaan siyang umiyak sa dibdib niya. "Nandito ako," bulong niya. "Hindi kita iiwan." At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang nanay niya, pinaniwalaan ni Rita na baka kahit papaano, hindi siya nag-iisa. Nang gabing yun, tumahimik ang pasilyo ng ospital. Inilipat ang mga nurse ang katawan ni Linda sa maliit na morgue at sinundan sila ni Rita. Walang emosyon ang mata. Unti-unting pumasok sa isip niya ang nanay niya, ang tanging tao niya sa mundo. Wala na. At ang malupit na mundo sa labas ng ospital, mas malamig ngayon. Parang sa panaginip lang dumaan ang mga araw pagkatapos ng libing ni Linda. Tahimik ang lamay. Ilang matatandang kapitbahay at tendero lang ang sa kalye ang dumalaw. Walang kamag-anak, walang pinsan, walang tiyo o tiya. Nakaupo lang si Rita sa tabi ng kabaong ng nanay niya, walang tulog at parang manhid. Nang tuluyang mailibing si Linda, mas bumigat ang realidad sa dibdib ni Rita. Nag-iisa na siya. Talagang nag-iisa. Pagkatapos ng libing, walang direksyon si Rita sa paglalakad sa kanilang komunidad. Hindi alam ang gagawin
Ang pagtitinda ng sampagita malapit sa simbahan, hindi na tamang pakiramdam. Ang mga bulaklak na sumisimbolo noon sa pag-asa at pananampalataya. Nagpapaalala na lang ngayon sa malambing na boses at haplos ng nanay niya. Si Aling Rosa, ang mabait na kapitbahay na sumusuporta sa kanya noong lamay. Ang dahan-dahang nagpabangon sa kanya. Iha, sabi ni Aling Rosa isang umaga habang nakaupo si Rita sa labas ng bakanting bahay niya. Nakatitig sa lumang sewing kit ng nanay niya. Bakit hindi ka na lang magtinda ng isda sa palengke? Sasamahan kita. Ako nang bahala. Nag-alangan si Rita. Hindi niya naisip na magtatrabaho siya sa palengke. Pero alam niyang hindi siya pwedeng magmukmuk na lang sa lungkot habang buhay. Paano po yung pwesto? Mahina niyang tanong. May pwesto ako roon. Pwede tayong maghati. Sagot ni Aling Rosa habang mahinang nakangiti. Anak ka ng kaibigan ko, Rita. Hindi ko hayaang tuluyang lamunin ka ng lungkot. Kinabukasan, armado ng hiram, nakariton, at lumang timbangan si Aling Rosa. Sinimulan ni Rita ang bagong routine niya sa palengke. Ang amoy ng isda, asin, at basang semento ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa maingay na palengke. Nagtitilian ng matindero, nagbebenta ng gulay, karne, at seafood, habang nakipagtawaran ang mga customer. Nakakabingi ang ingay, makapal ang hangin sa init. Pero para kay Rita, ito ng bagong laban niya. Tumulong siya kay Aling Rosa sa pagtitimbang ng isda, paghiwa ng pusit, at pag-ayos ng bangus sa mga basag na styrofoam cooler. Sumasakit ang braso niya sa pagbubuhat ng mga balde ng yelo, pero pinilit niya, determinado na patunayan sa sarili niya at sa alaala ng nanay niya na kaya niyang mabuhay. Magaling ka, sabi ni Aling Rosa sa kanya bandang tanghali. Pinupunasan ng noo niya. Parang sanay ka na agad. Ngumiti si Rita, pagod. Kailangan po kasi. Habang lumilipas ang araw, bumibigat ang pagod sa katawan niya. Pero sa gitna ng gulo ng matindero at mamimili, nakahanap siya ng kakaibang pakiramdam ng layunin. Bawat piso na kinikita niya, bawat kilo ng tilapia na nabebenta niya, parang maliit na tagumpay laban sa bigat ng lungkot niya. Hindi nagtagal. Nakasama niyang muli ang isang matagal ng kaibigan. Naku, Rita! Tawag ng pamilyar na boses mula sa kabilang tindahan ng isda. Dumingon si Rita at nakita si Ninya, ang kaibigan niya noong bata pa sila. Masayang kumakaway sa kanya. Si Ninya, na nakasuot ng maayos na blouse at may hawak na clipboard. Parang kakaiba sa gitna ng gulo. Napansin agad ni Rita ang office ID na nakasabit sa leeg ni Ninya. Nagtatrabaho si Ninya bilang clerk sa malapit na opisina. Ninya! Lumiwanag ang mukha ni Rita sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Dali-daling lumapit si Ninya at niyakap siya ng mahigpit. Ang tagal nating hindi nagkita. Busy lang. Maraming nangyari. Mahinang sagot ni Rita. Pinagmasdan ni Ninya ang mukha ng kaibigan niya. Napansin ang itim na bilog sa ilalim ng mata ni Rita at ang lungkot na pilit niyang tinatago. Alam ko na, sabi ni Ninya habang nakangiti. Sasamahan kita mamayang gabi. Inom tayo, kahit konti lang, para naman makalimutan mo muna ang mga problema mo. Umiling si Rita. Hindi na siguro, Ninya. Pagod ako eh. Pahinga ka na lang ng pahinga eh. Baka lumalim palalo ang lungkot mo. Biro ni Ninya. Kailangan mo rin ng konting saya. Ako nang bahala. Libre ko. Nag-alangan si Rita. Puro routine at survival lang ang ginagawa niya. Hindi malang humihinto para harapin ang malaking butas na iniwan ng pagkamatay ni Linda. Baka tama si Ninya. Sige, pumayag si Rita sa wakas. Mamaya, sasama ako. Good!
Pumalakpak si Nina. Magiging masaya to, promise. Nang gabing yon, habang tinutulungan ni Rita si Aling Rosa sa pagliligpit ng mga natirang isda, napatingin siya sa paglubog ng araw sa mabubong. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang nanay niya, naisip niya, baka oras na para mabuhay ng konti. Baka oras na para tumigil sa pagdadala ng mundo sa balikat niya, kahit isang gabi lang. Kaya habang dumidilim ang palengke at kumikislap ang mailaw sa kalye, tahimik na umaasa si Rita na ang gabing ito ay magbibigay sa kanya ng maikling takas mula sa lahat ng lungkot na dinadala niya. Buhay na buhay ang mga kalsada ng ermita. Nang lumabas si Rita at Nina sa jeepney ng gabing yon, kumikislap ang mga neon lights sa taas. Nagbibigay liwanag sa makikitid na iskinita na puno ng mga bar at tindahan ng pagkain, tawanan, musika, at mahinang amoy ng street food ang bumalot sa hangin. Kinakabahan na hinila ni Rita ang kupas niyang blouse. Hindi siya sanay sa ganitong gabi. Umiikot lang ang mundo niya sa palengke. Pero ngayong gabi, dahil si Ninyang nangunguna, nagdesisyon siyang mag-relax kahit ilang oras lang. Relax ka lang, sabi ni Ninya habang nakangiti. Hinila si Rita papunta sa maliit pero masiglang bar na nakatago sa pagitan ng dalawang gusali. Masaya dito, promise. Sa loob, puno ng tao ang bar, mga young professionals na nagre-relax pagkatapos ng trabaho. Malakas ang tawanan mula sa grupo ng magkakaibigan sa isang sulok. Ang banda na tumutugtog ng masiglang musika malapit sa stage. Nanigas si Rita sa upuan sa mesa na pinuntahan nila ni Ninya. Hinahawakan ng baso ng juice na in-order ni Ninya para sa kanya. Mas masaya pag may sayaw-sayaw. Biro ni Ninya, ginagalaw ang balikat niya. O tara na! Bago pa makapagprotesta si Rita, nasa maliit na ng dance floor si Ninya. Iniwan siya sa mesa, tumawa si Rita at umiling. Nagdesisyon na mag-enjoy muna sa tanawin, habang pinagmamasdan niya ang paligid. Hindi sinasadyang nabangga siya ng waitress. Tumagilid ang baso niya at natapon ng konting juice sa mesa. Mabilis na kumuha si Rita ng mga napkin para punasan ito, nang biglang may bumangga sa balikat niya. Malakas. Aray! Sabi ni Rita, muntik nang mabitawan ng baso. Paglingon niya, nakaharap siya sa isang matangkad, eleganteng babae na may matatalim na features at nakakatakot na titig. Perpektong lipstick ng babae, maayos ang buhok, halatang mayaman siya. Ano bang problema mo? Sigaw ng babae. Pinapagpag ang mamahaling damit niya na parang tinapunan siya ni Rita ng inumin. Bulag ka ba? Kumakabog ang puso ni Rita. Sorry po, hindi ko naman po sinasadya. Sorry? Ngumisi ang babae. Alam mo ba kung magkanong damit na to? O baka dahil mukha kang taga-palengke, wala kang alam sa ganyang bagay? Sumikip ang dibdib ni Rita, sinasabi ng instinct niya na humingi ulit ng tawad at umalis. Pero parang may pumutok sa loob niya. Ang kahiyan, ang lungkot, ang panghusga, lahat kumukulo sa loob niya. Hindi po ako bulag. Matigas na sabi ni Rita, tumatayo sa kinatatayuan niya. Kayo pong bumangga sa akin. Tinaas ng babaeng kilay niya. Anong sabi mo? Sabi ko, kayo pong bumangga. Ulit ni Rita. Hindi po ako tatanggap ng paninisi kung hindi ko naman kasalanan. May mga narinig na bulungan mula sa mga malapit na mesa. Nagliyab ang butas ng ilong ng babae habang humakbang siya papalapit kay Rita, mas matanggad sa kanya. You little Clarice. Putol ng kalmado pero may otoridad na boses ng lalaki. Isang lalaki, siguro nasa late 20s, ang lumapit sa eksena. Matangkad, malaki ang katawan, at nakasuot ng tailored suit. Mahinang hinawakan ng braso ng babae.
Tama na. Bumuntong hininga si Clarice. Anton, sinira niyang gabi ko. Bumuntong hininga si Anton, tapos lumingon kay Rita. Bahagyang lumambot ang malalim niyang tingin. Ayos ka lang? Ayos lang ako, bulong ni Rita. Bakit hindi niyo pa siya pinapalabas? Bulong ni Clarice sa mga malapit na bouncer. Hindi siya nababagay dito. Nag-alangan ng dalawang security guard. Tumingin kay Anton para sa direction. Clarice, sabi ni Anton. May babala sa tono niya. Tama na. Pero hindi tumigil si Clarice. Palabasin niyo siya. Bago pa makapagsalita si Rita, may nang hinawakan siya ng mabouncer sa braso. Pasensya ka na, miss. Sumunod lang kami. Bulong ng isa. Kinuyom ni Rita ang mga kamay niya habang papunta sila sa labasan. Napansinin niya ang gulo at dali-daling lumapit. Hoy, anong nangyayari? Sigaw ni Ninya. Bakit niyo siya pinapalabas? Hindi to ang oras, Ninya. Bulong ni Rita, pinipilit na maging kalmado. Sa labas, nang magsarang pinto sa likod nila, nagalit si Ninya. Ano yun? Anong problema ng babaeng yun? Umiling si Rita, pinupunasan ng palad niya sa jeans niya. Hindi ko alam, pero mayabang siya at parang galit sa mundo. Bumuntong hininga si Ninya, nakahalukip-kip. Well, kahit na, proud ako sa'yo. Ha? Kasi hindi ka umatras, sabi ni Ninya habang nakangiti. Noon, pag ginanyan ka na, tatahimik ka lang. Hindi napigilan ni Rita ang ngumiti, kahit mahina lang. Siguro kasi, sawa na akong palaging maging tahimik. Tama. Hindi lang palengkang kaya mong harapin, Rita. Mahinang tumawang dalawa, pero naiwan si isip ni Rita ang mga mukhang nakita niya. Clarice at Anton. Ramdam ni Rita ang lamig ng maagang hangin habang nakatayo siya sa pwesto niya sa palengke. Inaayos ang mga isda sa mga basag na tray ng yelo. Kahit pagod siya sa nangyari sa bar kagabi, bumalik siya sa trabaho. Determinado na kalimutan ang nangyari. Bumalik na si Ninya sa trabaho niya sa opisina. At alam ni Rita na hindi niya pwedeng palampasin ng isang araw sa palengke. Nakadependeng buhay niya sa bawat pisong kinikita niya. Iha, napuyat ka yata. Komento ni Aling Rosa. Napansin ang itim na bilog sa ilalim ng mata ni Rita habang inilalapag ang balde ng sariwang tilapia sa tabi ng pwesto niya. Konting puyat lang po, sagot ni Rita habang mahinang nakangiti. Naglibang lang po kami ni Ninya kagabi. Ngumiti si Aling Rosa na parang may alam, pero hindi na nagtanong pa. Sa halip, sinanyasan niya si Rita na tulungan siya sa pag-aayos ng natitirang paninda nila. Bandang tanghali, habang tirik ang araw, humina ang benta, sumandal si Rita sa kahoy na frame ng pwesto niya. Pinupunasan ang pawis sa noo niya nang mapansin niyang isang matandang lalaki. Sa kabilang daanan ng palengke, isang matanda, nakayuko, nakasuot ng mga luma at malalaking damit. Nahirapang magdala ng maliit na bag na nakasabit sa balikat niya. Magulo ang buhok niya at marumi ang kulubot niyang muka. Hindi nagtagal, nakilala siya ni Rita. Si Manong? Bulong niya sa sarili. Si Mang Ernesto pala. Umas kilala bilang matandang pulubi ng sampagita sa kanya sa labas ng simbahan. Dahan-dahang naglakad si Mang Ernesto papunta sa pwesto niya. Huminto malapit sa mesa kung saan nagbebenta si Rita ng isda. Iha, karagal niyang sabi, hinawakan ang tiyan niya. Meron ka bang kahit kaunting isda dyan? Sumikip ang dibdib ni Rita sa nakita niya. Kahit gulanit ang itsura niya, may kabaitan pa rin sa mata ni Mang Ernesto. May pamilyar. Kayo po yung matanda sa simbahan, di po ba? Mahina niyang tanong. Mahinang tumango ang matanda
Ako nga. Napansin agad ni Ritang nanginginig niyang kamay. At kung paano siya tumitingin sa paligid, parang nahiyang humingi ng tulong. Halata sa kanya na hindi pa siya kumakain. Hindi nagdalawang isip si Rita. Kumuha siya ng plastic bag. Nilagyan niya ito ng halos 1 kilong galunggong at inabot sa kanya. Sa inyo na po ito, Manong. Mabait niyang sabi. Natigilan si Mang Ernesto. Ha? Iha, babayaran ko yan kapag nagkapera ako. Umiling si Rita. Wala na pong bayad. Kailangan niyo po yan. Kuminang ang mata ng matanda. Matagal siyang nakatayo doon. Hawak ang bag ng isda na parang mas mahal pa sa ginto. Bakit mo ako tutulungan? Alam kong mahirap ka rin. Sabi ni Mang Ernesto. Basag ang boses. Mahinang nagkibit balikat si Rita. Marami rin pong tumutulong sa amin noon ng mama ko. Kaya kung may makakaya po akong gawin, kahit kaunti lang, gagawin ko. Ilang segundo lang. Nakatitig lang si Mang Ernesto sa kanya. Malambot ang mata. Tapos, may maliit, parang sekretong ngiti na sumilay sa mukha niya. You're a good girl, Iha. Bulong niya. Salamat po. Sagot ni Rita. Pilit na tinatagong tuwa sa puso niya sa papuri. Saan po ba kayo nakatira? Baka po gusto niyong iluto yan sa bahay ko. Iwinagayway ni Mang Ernesto ang kamay niya. Hindi na. Kaya ko na to. Basta, babalik ako ha. Bakit po? Usisa niya. Kumindat ang matanda bago dahan-dahang tumalikod para umalis. Basta. Pinanood ni Rita siyang dahan-dahang lumakad sa gitna ng mga pwesto at tendero habang mawala siya sa paningin niya. Nang gabing yon, hindi maalis ni Rita sa isip ang pagkikita nila. May kakaiba sa matanda na gumugulo sa kanya. Bakit niya ito pinaalala sa isang taong importante? At bakit parang pulubing hitsura niya? Pero magsalita at kumilos siya ay may tahimik na kumpiyansa. Habang nakahiga siya sa banig niya, nakatitig sa sira-sirang kisame, bumulong siya sa sarili. Sino ka ba talaga, Manong? Hindi niya alam. Hindi ito ang huling pagkakataon na babalik si Mang Ernesto. Hindi lang sa pwesto niya sa palengke, kundi sa buhay niya. Napakainit ang araw nang bumalik si Rita mula sa palengke ng sumunod na linggo. Hinihila niya ang karton niya. Humuhuni-huni ng mahina kahit pagod na pagod. Nang biglang kumabog ang dibdib niya. Nakatigil sa harap ng simpleng bahay niya ang pamilyar na tricycle na may makukulay na dekorasyon at nakatayo sa may pinto. Nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Ang tiyahin niyang si Dolores. Tia Dolores. Bulong ni Rita. Tumutulo ang pawis sa mukha niya. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa tensyon. Nakasuot si Dolores ng paborito niyang makulay na floral blouse at makapal na gintong alahas. Nakakasakal ang presensya niya. Ay, nandito ka pala. Ngumisi si Dolores. Umalis ka na dyan, Rita. Dahan-dahang lumapit si Rita. Tia, bakit po kayo nandito? Bahay ko to. Sagot ni Dolores. Pinayagan ko lang kayo ng nanay mo na tumira rito. Ngayong wala na siya. Wala ka ng karapatan dito. Tia naman. Dito po ako lumaki. Dito po nakalagay lahat ng alaala namin ni Mama. Pakiusap ni Rita. Pakialam ko. Ngumisi si Dolores. May bibili na ng lupa sa susunod na linggo. Gigibain na tong barong-barong mo. Nanghina ang tuhod ni Rita. Wala pa po ako malilipatan. Pakiusap. Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Wala akong pakialam. Sigaw ni Dolores. Mamayang gabi, gusto kong wala ka na rito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Tia, maawa po kayo. Sinubukan ni Rita na hawakan ang braso ng tiyahin niya, pero tinulak siya ni Dolores. Kung gusto mong magmakaawa, doon ka sa lansangan magmakaawa, sabi ni Dolores bago tumalikod at umalis.
Nakatayo lang si Rita, nanlalabo ang mata dahil sa luha. Ang bahay na naglalaman ng bawat alaala nila ng nanay niya, kukunin na sa kanya tulad ng lahat ng bagay. Nang gabing yon, nakaupo si Rita sa gilid ng maalikabok na kalsada. Nakalagay ang lahat ng gamit niya sa dalawang sira-sirang bag. Binalot siya ng dilim na parang malamig na kumot habang nakatitig siya sa bahay kung saan sila nagbabahagi ng tawanan, lungkot at pagpupusig ni Linda. Dahil wala siyang mapuntahan, naglakad-lakad si Rita sa madilim na kalsada ng barangay. Dinala siya ng mga paa niya sa isang maliit at tahimik na parke malapit doon. Umupo siya sa ilalim ng sirang ilaw, nakasandal sa kalawangin na bangko. Habang yakap niyang tuhod niya, pakiramdam niya, talo na siya. Hanggang may bumasag sa katahimikan. "Iha," mahinang sabi ng boses. "Anong ginagawa mo rito?" Napaangat ang ulo ni Rita, nakatayo sa harap niya, nakasuot ng maayos na polo at pantalon. Si Mang Ernesto. Pero, ibang hitsura niya. Wala nang gulanit na damit ng pulubi, pinalitan ng maayos pero simpleng damit. Maayos ang suklay ng buhok niya at may tahimik na otoridad sa paraan ng pagtayo niya. "Manong?" Kumurap si Rita. "Kayo po yan?" Ngumiti siya ng matamis. "Ako nga." Mabilis siyang pinunasan ang luha niya. Bakit po ang ayos niyo ngayon?" "Mahabang kwento, Iha," sabi ni Mang Ernesto. "Pero bago ang lahat, anong nangyari sa'yo?" Si Rita, pagod na para magtago. Ikunanto ang lahat, ang pagpapaalis sa kanya, ang kawalan ng pamilya, ang takot na maiwan sa kalye. Matyagang nakinig si Mang Ernesto. Tumango paminsan-minsan. Hindi mabasa ang mukha pero mabait. "Iha," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, "sumama ka sa akin." "Po? Wala ka nang matutuluyan, hindi ba?" Mahina niyang sabi. "May matutuluyan ka sa akin." Nag-alangan si Rita, halos hindi niya ito kilala, pero sa loob niya, may kakaibang ginawa sa presensya niya. "Saan po ba kayo nakatira?" May ingat niyang tanong. "Malalaman mo rin mamaya," sagot ni Mang Ernesto. "Pero bago yan, may dapat kang malaman." Tinaas ni Rita ang kilay niya, nagguguluhan. "Ako si Don Ernesto." Simula niya. "Hindi ako palaboy. Isa akong negosyante. Isa akong may-ari ng mga kumpanya." Nanlaki ang mata ni Rita. "Ha? Pero bakit po kayo nagpapanggap na pulubi?" "Para makita ko kung sino ka talaga," sabi ni Don Ernesto. "Para makita ko kung anong laman ng puso mo." Nahirapan si Rita na magsalita. "Malaki ang puso mo, Iha," patuloy niya. "At sa tingin ko, handa na kitang dalhin sa buhay na nararapat sa iyo." Kumakabog ang dibdib ni Rita. Panaginip ba ito? Inilahad ni Don Ernesto ang kamay niya. "May tiwala ka ba sa akin?" Sa maikling sandali, nakita ni Rita ang malambing na mukha ng nanay niya. Ang paraan ng pagtingin ni Linda sa kanya na puno ng tiwala at pag-asa. "Po?" Dahan-dahang tumango si Rita. "Sige po, sasama ako." Habang tinutulungan siya ni Don Ernesto na dalhin ang mga bag niya papunta sa isang itim na kotse na naghihintay sa gilid ng kalsada, alam ni Rita na babaguhin ng gabing ito ang buhay niya. Ang hindi niya pa alam kung gaano kalalim ang koneksyon ni Don Ernesto sa kanya. Tahimik ang biyahe sa kotse, maliban sa humihinang makina at paminsan-minsang sulyap ni Rita kay Don Ernesto. Habang papalayo sila sa masisikip na kalsada ng barangay, napansin ni Rita ang pagbabago sa paligid. Mas malalapad na daan, matataas na puno, at sa huli, matataas na gate na papasok sa isang malaking subdivision. Nanlaki ang mga mata nang dumaan sila sa gate at papalapit sa isang malaking mansyon na nakatayo sa malawak na lupain. "Manong Don Ernesto,"
sabi ni Rita. Halos pabulong ang boses. Dito po kayo nakatira? Mahinang tumawa ang matanda. Oo, Iha. Sa wakas, nandito ka na. Huminto ang kotse sa harap ng malaking entrada, kung saan agad lumabas ang mga nakasuot ng uniforming staff para tumulong. Napangangalang si Rita habang binubuksan ng isang attendant ang pinto ng kotse at maingat na dinala ng isa pa ang mga sira-sira niyang bag. Pagpasok sa foyer, napahinto si Rita. Marmol na sahig, kumikislap na chandelier, at mga portrait ng eleganteng babae at mga bata ang nakasabit sa mga pader. Parang palasyo po ito, bulong niya. Ngumiti si Don Ernesto. Iha, welcome to your new home. Bago pa maintindihan ni Rita ang ibig sabihin noon, lumapit ang isang maid. Don Ernesto, handa na po ang silid ng bisita. Salamat, Aling Nida. Iakyat mo na siya, sabi niya. Kayo nang bahala sa bata. Tulala pa rin, sinundan ni Rita ang maid sa malaking hagdan. Binigyan siya ng maluwag na kwarto na may malambot na kama, matataas na bintana, at balkonahin na tanawang hardin. Nakakagulat ang tanawin. Ibang-iba sa masikip na kwartong ka-share niya ng nanay niya. Nang gabing yon, inimbita siya ni Don Ernesto na kumain kasama siya sa malaking dining hall. Nakahanda ang mahabang mesa. Ang dami po ng handa. Nahiyang sabi ni Rita. Gusto sana kitang ipakilala sa lahat ng tao dito. Magiliw na sagot ni Don Ernesto. Pero bago yan, may kailangan kang malaman. Sumikip ang dibdib ni Rita. Ano po yun? Bumuntong hininga si Don Ernesto. Parang kinakabahan. Hindi ko na paligoy-liguyin pa, Iha. Ako ang ama mo. Sandaling natigilan si Rita. Nakatitig sa lalaking nakaupo sa harap niya. Ano po? Iha. Ulit ni Don Ernesto. Ako ang tunay mong ama. Parang gumuhit ang mundo sa ilalim ng paa ni Rita. Hindi po. Baka po nagkakamali kayo. Hindi ako nagkakamali. Mahinang sabi ni Don Ernesto. Ang ina mo, si Linda. Minahal ko siya noon. Ngunit nagkaroon ng mga komplikasyon sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko siya muling mahanap. Umiikot ang isip ni Rita. Kung kayo pong ama ko, bakit po hindi niyo kami hinanap noon? Bakit po ngayon lang? Yumuko si Don Ernesto. I've been looking for years. Pero ang ina mo, marunong magtago. Hanggang sa makita kitang nagbabenta ng sampagita sa simbahan. At napatunayan ko na ikaw nga ang anak ko. Parang may baras sa lalamunan ni Rita. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Bago pa makasagot si Don Ernesto, umalingangaw ang malalakas na yapak sa hall. Pumasok ang isang matangkad at maayos na babae. Kasunod ang lalaking nakita ni Rita sa bar. Si Clarice pala. At ang kapatid niyang si Anton. What is she doing here? Nagliliyab ang boses ni Clarice habang tinuturo si Rita. Clarice, kalmadong sabi ni Don Ernesto. Behave. No. Sumugod si Clarice. Bakit siya nandito sa bahay natin? Nakatayo si Anton sa may pinto, nakalupkip-kip, masamang tingin kay Rita, na parang nakikilala siya. Bumilis ang pulso ni Rita. Kayo na naman? So it's true. Ngumisi si Clarice. Siyang anak mo sa labas? Ang batang nagbenta ng bulaklak sa akin dati? Ang babaeng sumira ng gabi ko sa bar? Tumayo si Don Ernesto mula sa upuan niya. Clarice, Iha, magpakumbaba ka. She's an outsider, sigaw ni Clarice. At hindi ko siya tatanggapin bilang kapatid. Kapatid? Nagpabalik-balik ang tingin ni Rita sa kanila. Yes, sabi ni Clarice, habang nagngangalit. Ako ang anak ni Don Ernesto, and now you're telling me, ikaw rin? Pumutol ang boses ni Anton sa tensyon.
Dad, seryoso ka ba? Siyang anak mo sa ibang babae? Yes. Matigas ang sabi ni Don Ernesto. At may karapatan siyang maging parte ng pamilya natin. Umiikot ang ulo ni Rita. Magkakapatid sila sa ama. Ang bastos na babae sa bar. Kapatid niya? Ito ang pamilya mo? Bulong ni Rita para sa sarili niya. Hindi ko siya tatanggapin. Sigaw ni Clarice. Wala siyang lugar dito. Clarice. Itinaas ni Don Ernesto ang boses niya. Enough! Padabog na lumabas si Clarice sa dining hall. Sumunod si Anton. Naiwan. Dama ni Rita ang bagyo ng emosyon. Gulat, galit, pagkalito, at matinding sakit sa loob niya. Lumapit sa kanya si Don Ernesto. Iha, alam kong mabigat sa'yo ito. Kinagat ni Rita ang labi niya, puno ng luha ang mata. Bakit ngayon lang po? Bakit ngayon niyo lang ako inanap? I'm sorry. Sabi ni Don Ernesto, kumikinang ang mata. But please, give me a chance. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Parang bata ulit si Rita, galit, nawawala, at naghahanap ng kasagutan. Walang ibang sinabi, tumayo siya mula sa mesa at tumakbo palabas ng hall. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng mansyon sa mga sumunod na araw. Kahit sinubukan ni Don Ernesto na lapitan siya, nanatili lang si Rita sa kwarto niya, naglalakad-lakad sa hardin o nakatitig sa pader ng marangyanyang kwarto. Kahit lumambot ang puso niya kay Don Ernesto, mabigat pa rin ang tensyon sa pagitan nila ni Clarice at Anton. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng fountain sa labas, biglang sumulpot si Carlo sa gate, kumakaway ng kinakabahan. Carlo? Gulat na tawag ni Rita habang papalapit sa kanya. Rita, bulong ni Carlo, tumitingin sa paligid. Kailangan kitang makausap. Nagkita sila sa gilid ng mansyon. May masama akong kutob, sabi ni Carlo. May nagsabi sa akin sa palengke. May nagpaplanong masama laban sa'yo. Kumirat ang tiyan ni Rita. Sino? Nag-alangan si Carlo. Hindi malinaw, pero may narinig akong pangalan. Clarice. Bago pa maintindihan ni Rita ang sinabi ni Carlo, may narinig siyang yapak sa likod niya. Si Anton, kasamang dalawang lalaking nakaitim. Rita! Sigaw ni Carlo. Bago pa sila makatakbo, hinawakan sila ng dalawang lalaki. Tinakpan ang bibig nila ng basahan na may kakaibang amoy na nagpapamanhid. Mabilis na dumilim ang paningin ni Rita. Nang magkamalay siya, nakatali si Rita sa upuan ng madilim na bodega. Sa harap niya si Carlo. Nakatali rin, pero wala pa ring malay. Lumabas si Clarice mula sa dilim, nakalukip-kip, nakangisi. Finally, gising ka na, sabi ni Clarice na may lason sa boses. Akala mo ba makakapasok ka sa buhay namin? At basta ka nalang tatanggapin bilang anak ni Daddy? Clarice. Mahinang sabi ni Rita, nagpupumiglas sa tali. Anong ginagawa mo? Anong kasalanan ko sa'yo? You exist. Ngalit ni Clarice. Iyon ang kasalanan mo. Lumabas si Anton mula sa likod. Nakalukip-kip, parang hindi komportable. Clarice, akala ko tatakutin lang natin siya. Humarap si Clarice sa kanya. Nanlilisik ang mata. Walang atrasan, Anton. Nag-alangan si Anton pero umiwas ng tingin. Dito ka lang. Bulong ni Clarice kay Rita. At habang nabubulok ka, walang choice si Daddy, kundi kalimutan ka. Hindi kayo makakalusot dito, sabi ni Rita, nanginginig ang boses. Hindi kayo makakapagtago sa kasamaan niyo. Malamig na tumawa si Clarice. Watch us. Samantala, nagduda si Don Ernesto sa biglaang pagkawala ni Rita. Pinakilos niyang security team niya at tinawagan ng pulis. Si Beatrice, ang isa pang anak ni Don Ernesto, nakararating lang mula sa ibang bansa
ang nagsabi sa kanya tungkol sa narinig niyang plano ni na Clarice at Anton. "They've gone too far, Dad." Matigas na sabi ni Beatrice. "Hindi natin sila pwedeng hayaan." Determinado, inutusan ni Don Ernesto ang matauhan niya na hanapin ang mga malapit na bodega. Sa loob ng bodega, napansin ni Rita na nagising si Carlo. "Rita," ungol ni Carlo. "Carlo, huwag kang gagalaw masyado." Bulong ni Rita. "Kailangan nating makahanap ng paraan." Bago pa sila makapagplano, kumuha si Clarice ng baril at itinutok kay Rita. "I am done waiting." Ngisi niya. "No, Clarice." Humarang si Anton sa harap niya. "Hindi yan ang usapan." Tinulak siya ni Clarice. "Tama na." Tinitigan ni Rita ang galit na mata ni Clarice, pero nanatiling kalmado. "Alam mo bang kahit anong gawin mo, hindi ka magiging masaya?" "Tumahimik ka!" sigaw ni Clarice. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis at security ni Don Ernesto. "Drop the gun!" sigaw ng isang pulis. Nagulat, natigilan si Clarice, si Anton. Nang ma-realize ang bigat ng krimen nila, itinas ang kamay niya. Pero si Clarice, sa galit niya, sinusubukang itutok ulit ang baril kay Rita. Bago niya mahila ang gatilyo, humarang si Don Ernesto sa harap ni Rita. Nakabukas ang mga braso. "Huwag mo siyang sasaktan." Nanginginig ang kamay ni Clarice habang tumutulo ang luha niya. "Hindi ako papayag na siyang magiging paborito mo." Iyak ni Clarice. "You're still my daughter." Matigas na sabi ni Don Ernesto. "But this is unforgivable." Nang hinang to ni Clarice, nahulog ang baril sa sahig. Mabilis na kumilos ang mga pulis para arestuhin siya at si Anton. Habang kinakalagan si Rita at Carlo, lumuhod si Don Ernesto sa tabi ng anak niya. Puno ng guilt ang mata. "I'm so sorry, anak." Bulong niya, tumutulo ang luha sa mukha niya. "Hindi kita dapat pinabayaan kahit saglit." Tumulo rin ang luha ni Rita habang tinitingnan niya ang mata ng lalaking matagal nang estranghero sa kanya. Kahit delikadong sitwasyon, nakaramdam siya ng seguridad. Nang gabing yon, dinala sa kulungan sina Clarice at Anton, harap sa mabibigat na kaso ng kidnapping at attempted harm. Kahit nasaktan si Don Ernesto na makita ang dalawa niyang anak sa likod ng rehas, alam niyang kailangan magkaroon ng hustisya. Si Rita, kahit nanginginig pa rin, nakahanap ng ginhawa sa presensya ni Carlo at ng tatay niya. Dahan-dahang sumikat ang araw sa malawak na lupa. Ang ginintuang sinag nito ay sumilip sa kortina ng kwarto ni Rita. Pagkatapos ng gulo nitong mga nakarang araw, parang mas kalmado at ligtas ng mansyon. Nakatayo si Rita sa bintana niya, pinapanood ang tahimik na hardin sa ibaba. Ang mga nangyari sa bodega ay gumugulo pa rin sa kanya. Pero ang presensya ng tatay niya, ni Carlo, at ni Beatrice ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang umaga na, mahinang kumatok si Don Ernesto sa pinto niya. "Anak, may oras ka ba?" tanong niya. Tumango si Rita. "Tuloy po kayo, Itay." Pumasok siya, may dalang photo album. Nang umupo sila, sinimula ni Don Ernesto na ipakita ang mga litrato ng nanay niyang si Linda. "Minahal kong ina mo, Rita," sabi niya, nangingilid ang luha. "Hanggang ngayon, dala-dala ko ang alaala niya. Pinagsisihan ko na hindi ko kayo na hanap agad." Inilagay ni Rita ang kamay niya sa kamay ng tatay niya. "Alam ko po, hindi madali ang lahat para sa atin. Pero gusto ko po ng pagkakataon." Lumiwanag ang mata ni Don Ernesto. "Salamat, anak." Nang araw ding iyon, inimbita ni Beatrice si Rita para magkape sa veranda. "Ate Beatrice," simula ni Rita, "bakit ang bait niyo po sa akin kahit kakilala niyo lang ako?" Ngumiti ng matamis si Beatrice. "Siguro kasi pareho tayong babae. At dahil alam ko ang sakit ng mawala ng nanay, gusto ko lang malaman mo, Rita, na may kakampi ka.
Pumikit si Rita para pigilan ang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kapatiran. Nang sumunod na linggo, opisyal na ibinigay ni Don Ernesto kay Rita ang isang simple pero magandang bahay sa malapit na subdivision. Ang bahay ay may maliit na hardin at 2 kwarto. Hindi mo kailangang tanggapin kung ayaw mo, sabi ni Don Ernesto. Pero gusto kong makasiguro na meron kang sariling tahanan. Niyakap siya ni Rita ng mahigpit. Maraming salamat po, Itay. Para ipagdiwang ang buong simula nila, naghanda si Don Ernesto ng family dinner sa mansyon. Inimbita sina Carlo at Nina bilang special guest. Dumating si Rita sa grand dining hall. Nakasuot ng simple pero eleganteng damit na bigay ni Beatrice. Napanganga sina Carlo at Nina nang makita siya. Grabe, Rita. Biro ni Nina. Parang artista ka. Mahinang ngumiti si Carlo. Bagay na bagay. Habang naghapunan, tumayo si Don Ernesto para magbigay ng toast. Sa ating lahat, sabi niya. Itinaas ang baso. Para sa bagong simula, pagkakaisa, at kapatawaran. Sumunod si Rita. Para sa pamilya, at mga kaibigan na laging nariyan. Nagklink ang mga baso, at napuno ng tawanan ng kwarto. Habang hinahain ng dessert, tumayo si Rita at nagsalita mula sa puso niya. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Itay. Simula niya. Hindi ko po akalaing mararamdaman ko ang pagmamahal ng isang ama. Sa Ate Beatrice ko, salamat sa pagtanggap sa akin bilang kapatid. Kay Carlo, sa pagbabantay at pagligtas mo sa akin. At kay Nina na laging nandyan sa lahat ng hirap. Mahal ko po kayong lahat. Pumalakpak ang lahat. At hindi na napigilan ni Don Ernesto ang luha niya. Nang gabing yon, habang nakatayo si Rita sa balkonahe, sa ilalim ng mga bituin, sumama si Carlo sa kanya. Proud ako sa'yo. Bulong ni Carlo. Ngumiti si Rita. Salamat, Carlo. Kung wala ka, wala ka ring iba. Putol ni Carlo, nakangisi. Tumawa silang dalawa. Tumingin si Rita sa langit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, buo ng puso niya. Mula sa pagpupursige sa kalye hanggang sa paghanap ng pamilya niya, napagtanto ni Rita na ang tahanan ay hindi tungkol sa karangyaan o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagtanggap, at sa mga taong handang tumayo sa tabi niya. May luha at ngiti. Alam niyang nasa tamang lugar niya siya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!